Ang mundo busy sa maraming bagay. Pero pagdating sa Panginoon, walang time. Diba? Pag importante sa iyo ang Panginoon, o anumang bagay, naglalaan ka talaga ng panahon Time, di ba? Pag wala kang time sa Panginoon, hindi importante sa iyo ang Panginoon. Yun lang yun Ganun ka logical lang yun Anumang bagay sa mundo, ang mga tao abala sa pera dahil importante sa kanila yung pera. Di ba? Ang iba abala sa kasiyahan dahil importante sa kanila ang kasiyahan. Pero sa ating mga Kristiyano, di ba? Kung importante sa atin ang Panginoon, meron tayong time para sa Panginoon. Diba? Buksan po natin ating Biblia. Alam niyo itong kwentong to. Sa Lucas 10:38 verse 38 hanggang 42. Maiksi lang to. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pumasok sila sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig ng kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid na maghanda ng mag-isa? Sabihin nga niyo po sa kanya, natulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming mga bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Alam natin yung kwento, di ba? Na unang-una, kung mapapansin nyo, bahay ni Marta yon. Pagdating ni Jesus doon sa nayong yon, pinatuloy siya ni Marta sa bahay niya. Then, abalang-abala na siya sa paglilingkod sa Panginoon. Then, si Maria naman, naupo sa paanan ni Jesus para makinig sa mga turo. Actually, kasama ni Jesus ang mga alagad kasi, di ba, naglalakbay sila. Kaya, masyadong abala si Marta dahil isipin mo, 12 yung disipulo ni Jesus plus siya, 13 plus siguro nandun din si Lazarus, yung kapatid ni Marta at ni Maria, plus pa si Maria at Marta. Ibig sabihin, halos 13 plus 3, 16 lahat, yung abalang-abala siya. Ibig sabihin, sa isang bahay, pagka meron kang 16 na bisita, tapos ikaw lang yung kumikilos, diba? Nung isang araw lang, si Ate Gloria, tayo-tayo lang yung bisita abalang-abala, diba? Siya lahat ang kumilos. Talagang mahirap, diba? Sa normal na bisita, tama yung ginawa ni Marta. Kung ang pangkaraniwang tao lang yung bisita niya, di ba? Pag may tumuloy sa'yo, abalang-abala ka sa pagsisilbi. Tapos yung kapatid mo, nandun lang nakikipag-usap. Hindi nga naman tama yon, di ba? Ibig sabihin, ikaw, nagsisilbi ka, then yung kapatid mo nandun, nakikinig lang sa mga nag-uusap-usap na tao sa normal na kalagayan. Tama si Marta. Kaya lang, ang problema, hindi yun ang normal na bisita nila. Ang bisita nila, tandaan natin, ang hari ng mga hari at
Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Di ba? Talagang si Jesus ang bisita nila. Hindi sapat na papasukin lang natin si Jesus sa bahay natin kung hindi naman tayo marunong makinig. Diba? Tama yung ginawa ni Maria nakinig siya kay Jesus. Hindi rin sapat na papasukin natin si Jesus sa bahay natin, tahanan natin, pero wala tayong ginawa kundi mag-worry. Diba? Worry na worry. At hindi rin sapat na papasukin natin si Jesus sa tahanan natin, tapos ang ginagawa natin, mag-complain. Diba? At hindi rin sapat na pinapasok natin si Jesus sa buhay natin, tapos, ano pa? Wala tayong ginawa kundi maging busy sa mga maraming bagay. Nakalimutan natin kaharapan natin, nasa harapan natin ang Panginoong Jesus. At maraming ganun ng mga tao sa mundo. Dahil tinanggap na si Jesus sa puso daw nila, pero hindi marunong makinig sa Panginoon. Worry ng worry, complain ng complain, di ba? Si Maria, pinili niya ang pinakamahalaga. Isa lang mahalaga, sabi ng Panginoon At pinili ni Maria ang pinakamahalaga. At hindi aalisin ito sa kanya. Ano yung pinili niya? Salita ng Diyos. Pag-aaral. Pag pinapasok mo si Jesus sa buhay mo, ang unang-una mo actually dapat gawin, makinig kay Jesus. Mag-aral ka muna. Diba? Hindi ang maglingkod. Mag-aral ka muna sa paanan ni Jesus. Nung unang panahon, pag may guro, ang mga disipulo, nauupo yan sa paanan. Privilege yun ng mga lalaki lang. Hindi pwede ang babae. Pero si Maria, isang magandang privilege sa kanya yun Diba? Na makinig sa paanan ni Jesus. Kasi actually, ang meaning ng apostol, literal na meaning ng apostol, train at Jesus' feet. Tinuruan sa paanan ni Jesus. Diba? Yun ang meaning na literal ng apostol. Tinuruan sa paanan na kinig. Ibig sabihin, attentive siya dahil gusto niya mismo doon sa paanan dito sa tabi. Di ba? Yun yung pinili niya. Yung pinakamahalaga. Kasi sa totoo lang ito, maraming tao ngayon nangangaral ng salita ng Diyos. Kahit 10 oras magsalita ng salita ng Diyos, kasi madaling magkwento o mangaral tungkol kay Jesus kaysa makipag-usap kay Jesus. Ba? Madali lang talagang, tumayo ka rito at mangaral ka tungkol kay Jesus, napakadali. Pero maraming mga lingkod daw ng Panginoon, kahit 1 minuto, hindi na nanalangin na. Hindi na umuupo sa paanan ni Jesus. Hindi na nag-aaral. Ba? Mas mahaba yung time nilang mangaral, mag-preach, pero yung devotion sa Panginoon, yung Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Diba? Dahil madaling mangaral. Sa totoo lang, napakadaling mangaral. Kahit 1 oras ka magsalita tungkol kay Jesus, napakadali. Si Jesus mabait, si Jesus tagapagligtas, si Jesus kung ano-ano pa, di ba? Pero yung, Lord, pinupuri kita. Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Lord, ito mga problema ko. Diba? Mga ganon. Mas mahirap yun Alam mo, nakakagawa lang nun, yung tunay na alagad ni Kristo. Diba? Pansinin niyo yan. Kaya maraming mga bulaang propeta ngayon
Madali. Mag-aral ka lang ng scripture, mangangaral na. Pero, hindi sila na-train sa paanan ni Jesus. Hindi sila pumasok sa presensya ng Diyos. Si Maria, nasa presensya ng Diyos. Si Marta, malapit na siya sa presensya ng Diyos, busy doon. Ha? Kaya tuloy, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo eh. Ito, nagbibigay ako ng pagkain sa mahirap, Lord. Nag-Bible study ako, ano pa man, di ba? Pero, wala siya sa presensya ng Diyos. Malapit lang. Kasi gawain ng Diyos yun eh. Di ba? Pero ang totoo, malapit lang siya sa presensya ng Diyos, pero wala siya sa presensya ng Diyos. Dahil kung nasa sa presensya ng Diyos siya, hindi siya magko-complain. Di ba? Hindi niya isipin. Hindi rin siya judgmental na ito si Mary, lang ginawa, naupo lang sa paanan ni Jesus. Mantala ako rito, hindi niya tinutulungan. Actually, pinagsabihan pa nga niya si Jesus. Wala ka bang sabi niya? Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid? Actually, nagko-complain siya sa Panginoon eh. Di ba? Baliwala po ba sa inyo? Para bang iisip niya, mas tama siya eh. Di ba? Wala namang ginawa yung brother ko, hindi makinig, mag-aral na mag-aral eh. Pero yun actually ang gusto ng Panginoon muna natin gawin. Tama yung maglingkod ka sa Panginoon. Dami mong ginagawa para sa Panginoon. Pero huwag mong kalilimutan, mag-aral ka muna sa Panginoon. Diba? Kasi, presensya ng Diyos yun eh. Yun ang gusto ng Panginoon para makita nasa glory tayo ng Panginoon. Tayo muna ang dapat binabago ng Panginoon. Diba? Dahil yun ang importante. Bago ang ibang kaluluwa, ang importante muna, para sa Panginoon, ikaw mismo. Hindi iba. Diba? Ikaw mismo ang lumago sa Panginoon. Diba? Araw-araw, yun dapat ang hanapin natin. Lord, gusto ko, pagising ko sa umaga, una ka munang makita ka ang presensya mo. Ikaw muna ang magturo sa akin. Anong dapat kong... Lord, ang gusto kong matutunan. Lord, ikaw muna ang magdama ko ang pagmamahal mo sa akin. Diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko, madali ang mangaral. Kahit 10 oras akong mangaral, madali. Diba? Pero sa tunay na alagad ng Panginoon, dapat mas madali ang nasa presensya ka ng Diyos. Kahit, sabi pa nga ni David, Lord, kung pwede nga lang, tagabukas na lang ako ng pinto ng templo mo. Basta't nandyan lang ako sa presensya mo. Dahil bakit? Sa presensya ng Diyos, nandun yung kapayapaan. Nandun yung pag-ibig. Sa presensya ng Diyos, nandun yung kabanalan. Ang sanlibutan, ayaw nun. Mas gusto nilang busy sila sa ibang bagay. Ba? Busy sila sa ibang mga bagay. At minsan pa nga, mas gusto nilang busy sila sa church. Pero ayaw nilang nasa presensya sila ng Diyos.